Yes, indeed, Panginoon, we will not stop, Panginoon, because you deserve all these praises, Panginoon. Hallelujah. Let me read this verse. This is from Ephesians 3:17 to 19. It says here, so that Christ may dwell in our hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Church, that love is God's love. May have power together with all the Lord's holy people. That's us, church. To grasp how wide, how long, high and deep is the love of Christ. And to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to measure of all the fullness of God. Hallelujah. Indeed, the Lord's love is wide. Bakit wide? Because it covers everything, church. It covers all our mistakes, our sins, and everything. Why it is long? Because from beginning, now, and forever, the love of the Lord is there. How high? It is higher than the heavens. And how deep? The love of the Lord is so deep that it is capable of covering and accepting us even in our darkest and lowest days of our lives. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. He is faithful, He is just, He never fails. Amen. This verse just speaks that God's love for all of us is enough to sustain us. At hayaan natin ang pagmamahal ng Diyos ang patuloy na umapaw sa buhay ng bawat isa, mag-shine, mag-radiate sa atin, sa ating salita, sa ating action, everywhere we go. Dahil yun ang disenyo ng Diyos, ang ipakita at ma-share natin ang kanyang pagmamahal. Hallelujah. You are indeed great, Lord God. Your love, Panginoon, walang makakapantay dito, Panginoon. Hallelujah. In this place, Lord God, we just want to magnify you and your greatness. Undenied, unfailing, undefeated, unchanging, all in all, victorious is the love of Jesus. Oh, thank you, Lord. Undenied, unfailing, undefeated,
the seasons, closer than the air I breathe. Oh, Jesus, you're great is your love. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love. Oh, how great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never. Oh, once again let us declare how great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus. Your love. Come on, church. Sing for the Lord. Haranahin natin ang ating Diyos. Hallelujah. Your love higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. Your love, oh Lord, your love, higher than the heavens, stronger than 1,000 seas. Your love, constant through the seasons, closer than the air I breathe. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing. Oh Lord, let your love cover us. How great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never failing love of Jesus. Oh Jesus, your love is greater. Your love is greater. Oh Jesus, and we are here to worship you, Lord God. We are here, Lord God, for you and you alone. Oh Jesus, patuloy nating purihin at sambahin ang ating Panginoon. Oh Jesus, my
attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. We are made to worship. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh, let us bless the name of the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Oh Jesus, we love you, Lord God, and we are all doing this for you, Lord. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty.
you bless the Lord? Paano ba natin pupurihin at sasambahin ang buhay at nag-iisang Diyos? The Lord is here. The Lord is looking sa ating lahat. Paano mo may papakita that He is Lord in your life? Come on, church. Bless the name of the Lord. Hallelujah. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. Oh Lord, it is for you, our King of Kings, our Lord of Lords. And I will shout your praise forever. And I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. We will not be ashamed of you, Lord. Itataas ka namin. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times.
worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. This life is yours. You are worthy of it all. Para sa'yo, Panginoon. Worthy of it all. Oh, Jesus, we live for you and you alone. And to you are all things. You deserve the glory. Hallelujah. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, Jesus, be lifted up, be glorified. We honor you, our King, our Lord. Oh, Jesus, oh, Jesus, we worship your name. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for the freedom. Thank you, Lord God, for the healing, Panginoon. Thank you, Lord God, for your great love. Thank you, Jesus, for the strength. Thank you, Jesus, for the peace, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord God, for the hope that comes from you. Oh, Jesus. Indeed, Lord God, we are nothing without you. Walang kami kung walang ikaw. Kaya patuloy at patuloy ka naming sasambahin at pupurihin. Hallelujah! Thank you, Jesus. Lahat na nagmamahal sa Panginoon ay sumigaw ng Hallelujah! Lahat ng pinagpala at mahal ng Diyos, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! All for your name and glory alone. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen and Amen. Thank you, Jesus! Good morning po. God is good all the time. Napakabuti ng Panginoon. Before po kami mag-exhort about sa tithes and offering, gusto ko lang pong i-share, since February is a love month. Pero di ba tayo naman, all year round, talagang love. Pero napansin niyo ba na for the whole month of February ay puro may relationship ang mga nag-exhort dito? Number one po, share ko lang po yung type of love na binigay sa atin ng Lord. Meron po tayong four types of love. Una po, nung first Sunday po, kung natatandaan niyo po, ang host po noon na nag-exhort, sina Josh and Bea. Nag-poll po doon sila ay sa Eros. Ang term po noon ay sa Greek word po Eros, romantic love. At it shows na, di ba, yung love na yon nag-poll doon. At sa pangalawang Sunday po, ang nag-exhort naman ay yung mother and son, si Hias at saka si David, which is ang kanilang sa Greek word storge, familial love, which is, di ba, the love of mother and son. Tapos, kina Ate Noemi, from sister to sister. And then kami po,
kami po ay napol doon sa Philia, which means friendship love. Kasi po, for all, so FYI po, kami po ni Beth ay since high school pa po ay magkaibigan na. Tapos nawala po yun. Tapos dumating po siya dito sa church. Until now, kami po ginagamit ng Lord. At thank you Lord dahil yung decades na po, 2 dekada na po kaming magkaibigan na yun, unti-unti kami nagpapagamit sa Lord. At ang greatest love po, which is the agape love, the unconditional love ng Lord na yung binigay niya sa atin, di ba, when He died on the cross. Kaya yun po yung 4 na types of love. At yun nga po, if we love God, di ba, not only in our worship, but in our act of giving our tithes, di ba? Ina-acknowledge natin na ang lahat ng ito, mga blessing na ito ay nagmumula sa Lord. Kaya, kailangan natin ibigay yung love natin through our tithes and offering. Inaanyayahan ko po kayong buksan po natin ang ating Biblia sa Malakay 3:10. Nandyan na po ba kayo? Sabi po doon, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test in me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room enough to store it. Sabi nga po doon, bring. Dalhin po natin yung pong ating mga tithes and offering na required, di po ba? Obligasyon po natin na dalhin ito. Yung 10% ay sa Lord at yung 90 naman ay sa atin. Di po ba? Napakalaking ano yon? 90 na po sa atin. Yung 10%, kailangan natin ibigay sa atin. Kasi obligasyon natin yon. Bilang tayo nagmamahal sa Panginoon, nag-worship tayo, at the same time, kailangan din mag-worship tayo through our giving, which is, nakita naman natin, di ba? Kasi po, makikita natin doon na, sabi, test me. Subukan nyo ko. Parang ini-invite tayo ng Lord. It's an invitation to do our duty or obligation to give our 10%. And, di ba, meron, kung hindi natin tutugunin invitation, hindi ipo-pour ng Lord. Kaya, kailangan natin na pag nag-invite siya, di ba, test me and I will pour the blessing, di ba? Yung floodgates of heaven ay talagang ibibigay niya sa atin ng talagang pag nagbigay tayo ay talagang siyang magbibigay ng the best para sa atin. At to continue, si Ate Beth ay meron din siyang i-share na verse. The Lord. So patuloy po tayo sa pagpapala ng ating Panginoon. Sabi po dito sa Lucas, versikulo 6, chapter 6, verse 38, sabi po dito, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinibigay ninyo, sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So praise the Lord. Gusto ko lang po magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Dahil po sa pagbibigay, tunay na nung time po na during the payment for per our estate tax. So praise the Lord po. During the, nasa BIR po kami and then the computation is there. Nagkaroon po ng pagbabago. Akala po namin ay ganoong price lang, pero tumaas po. Saan doon po yung lungkot, yung pag-aalala, Lord, saan namin kukunin to? Naging 6-digit ang amount. So, kanino po tayo lalapit kapag sa ganoon pong pagkakataon? So, kay Lord lamang po, hindi po ba? So, praise the Lord po is right on time. Hindi niya po kami pinabayaan, binigay niya po ang amount na kinakailangan po namin. Dahil po, pag lumagpas na po kami ng another month, ay madadagdagan na naman po. So, kaya po ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Tunay na rumaragasa at umaapaw, sobra-sobra ang umaapaw na pagpapala po ang ibibigay niya sa atin. So, ang susi po sa ating lahat ay patuloy po tayo na magbigay. Magbigay po tayo ng ating ikapu at ang taus-pusong pagbibigay. At ang Diyos po natin ay buhay at tunay tayo ay diringgin sa ating mga panalangin. Amen? Hallelujah. Praise Sige, the Lord. pray muna po tayo. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. Sabi mo nga na, give and bring our tithes, O God. Alam ko na kapag binigay namin
at dinala namin ng aming mga tithes and offering. Ikaw na po ang magbe-bless, Panginoon, ng siksik-liglig at umaapay. Sabi nga doon sa Luke 6:38, di ba? Na ikaw ang magbibigay ng siksik-liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Lord, ang lahat ng mga blessing namin, ina-acknowledge namin, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon, nagmumulat, binabalik namin sa iyo dahil mahal na mahal ka namin, Panginoon. Ganon ka namin kamahal. Talagang, Lord, pinupuri ka namin sa araw na ito, sa aming pagbibigay, Panginoon. I-bless mo continually ang mga tao, Panginoon, na makapagbigay para sa gawain mo, sa ikalalaganap, Panginoon, ng kingdom mo, Panginoon, at maging sa gawain ng Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. We give you praise and glory, O God, sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ka. You are here, oh, as we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Muli, palakpakan po natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Hello. Amen. Thank you, worship team. Good morning po. Yan ang gusto ko. Good morning ulit. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat na nandito ngayon. Are you blessed? Amen. Kayo po ayaw niyong umabante rito. Huwag po kayong mag-alala, malayo ako, hindi ko kayo matatalsikan ng laway. Sige po, kasi yung blessing, alam niyo po, pag pinag-pray kayo, kayong unang may pagpe-pray, sige kayo. Sige po, huwag po kayong mahiya. Marami pa pong bakante sa harapan. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, salamat at nandito kayo. Sige, sabihin nyo, salamat at nandito kayo. Ayan. Ano sagot sa inyo? Salamat din. Amen. Ayan. Praise the Lord. Nakakatuwa po dahil alam ko po na ang Diyos kanina pa po kumikilos. Amen. Naramdaman niyo po ba yon? Amen. At ngayon po, gusto ko lang pong i-welcome yung mga first-timer po natin. Ayan, siya po ay invited ni Sister Annalyn Garcia. Pwede po bang makita si Dayanara Torres? Ay, hindi pala. Dayanara Rivera. Ayan. Ayan, ayun, si Dayanara. Kita mo pang talaga, pang universe ang datingan. Ayan. Mamaya po, kamayan po natin siya. Yan. At sunod po, ay invited po ni Sister Mila Henarillo, si Ate Melanie Samar. Ayan, hindi siguro taga Visayas po ba kayo? Hindi. Hindi. Okay, Melanie Samar lang po. Amen. At, ayun, so dalawa lang po. Baka meron pa po na nandito. At siyempre po, wini-welcome din po natin dito yung family po, ang Tapawan family. Nandun po sila. Welcome po. Ayan, kaway-kaway. Siguro mamaya, kamayan po natin sila. Amen! Are you excited? Nilalamig ba kayo? Ha? Hindi naman, kasi ako nilalamig. Ang lamig pala.
Amen. Pero alam nyo, lagi ko pong sinasabi, every time na tatayo po ako rito, hindi po aksidente kung bakit kayo nandito ngayon. Amen? Hindi po aksidente kung bakit kayo in-invite na pumunta rito. Siguro some of you here talagang, wala naman akong plano umaten pero bakit hindi ko alam bakit nandito ako ngayon? Bakit ako nakaupo ngayon dyan? Di ba? Meron kang dapat gawin Amen? Meron kayong dapat, kasi pag gising nyo pa lang kaninang umaga, nakita nyo na kagad yung gabundok nyong labahin. Uy, sabi dito na Cory, oo. Nakita niya yung gabundok na labahin. Pero, ano sinabi nyo? Mamaya ka na. Yan. Aaten muna ako at sasamba sa Panginoon. Amen? At praise the Lord, nandito ka ngayon. Sabihin mo sa katabi mo, you're victorious. Tagumpay ka. Kasi nandito ka ngayon. Amen? Nandito ka ngayon kasi merong magandang gagawin ng Diyos sa iyo. Sabi ko nga, hindi po aksidente kung bakit nakaupo ka dyan, nakaupo kayo dito sa gitna, nakaupo kayo dyan sa harapan. Pero alam ko, isa lang po ang alam ko, may magandang gagawin ng Diyos sa inyo ngayong umaga. Amen? Amen. Hallelujah. Alam nyo po, yung lakas po natin, alam po natin lahat na hindi po yan nanggaling sa tao. Amen? Yung lakas natin na harapin yung mga pagsubok, yung bagyo na dumating po sa buhay natin, hindi po yan nanggaling sa tao. Hindi yan nanggaling sa nararamdaman natin. Bagkos, saan po nanggaling? Nanggaling po sa ating Panginoong Hesus. Amen? Siya po yung naging tapang natin nung tayo po ay pinanghihinaan ng loob. Siya po yung naging lakas natin nung time na give up ka na. Di ba? Amen po ba doon? At sabi nga po doon, siya po yung nagbibigay sa atin ng kumpiyansa, ng pag-asa, na magpatuloy po sa ating journey bilang mga Kristiyano. Sabi nga po, alam ko po, ngayong taon, nasa pa lang po tayo, second month. Matatapos pa lang yung second month natin, pero napakarami na pong dahilan para huminto tayo. Napakarami na pong dahilan para sumuko tayo sa buhay. But praise the Lord, sa biyaya ng Diyos, pinagtatagumpay niya tayo. Amen? Hindi pa deserve ng Lord na palakpakan natin siya? Sige po. Gusto ko po tumayo po tayo. And let's give praise unto God. Magpasalamat po tayo. Sige po, sabay-sabay po tayo ngayon. Magpapasalamat tayo dahil dun sa lakas, sa biyaya, sa kagalingan na ibinigay ng Diyos sa atin ngayong taon na ito. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Come on, come on. Hallelujah, Panginoon. Salamat po sa maraming salamat po sa biyaya mo sa amin, sa lakas mo na binibigay sa amin. Salamat dahil sa tagumpay na ibinigay nyo sa amin sa mga pagsubok na nagdaan sa amin, sa kalungkutan na dumaan sa amin, pero ikaw ang nagpapasaya sa amin. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan, kalakasan, kagalingan sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po. Lord, salamat dahil alam ko po na ang bawat isa na nandito ngayon, dinala mo sila rito because you have a purpose for them. Kasi meron kang purpose sa kanila sa umagang ito. Meron kang gustong sabihin sa kanila ngayong umagang ito. Meron kang gustong ipaalam sa kanila. Lord, I don't know, but some of them, iba-iba po yung na-experience namin for the past month, for the past week, for the past days, Lord God. Or even, Lord, yung kahapon, nung isang linggong ito, may nangyari sa amin. Lord, hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon ng bawat isa sa amin. Pero isa lang po ang alam ko, hindi mo sila pinabayaan. Hindi mo sila iniwan. Kasama ka nila lagi. Kaya sila nandito ngayon.
Kasi nagtagumpay sila, Panginoon. So Lord, maraming salamat po sa umagang ito. I just pray, Father God, na ikaw po ang manguna sa amin. Oh, we thank you, Lord God. We bless your name. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Makaupo na po tayo. Ayan, tapik-tapikin po natin yung katabi natin. Sabihin niyo po, huwag kang antukin. Huwag kang matutulog. Kasi yung natutulog dito, tinatawag ko. Tinatawag ko. Pag nakita kong umigo nga, ganun na, tatawagin kita. Amen. Hallelujah. Ang topic po natin ngayon, ayan. Ang topic po natin ngayon, moving forward to what lies ahead. Sabihin po nga natin, looking forward ahead. Amen. Alam niyo po, nasa third month pa lang po tayo ng taong, second month pa lang, matatapos pa lang yung February, ng taong 2026. Alam niyo po, tuwing papasok po ang bagong taon, sino po dito yung gustong magbago? Di ba? Every year, pag bago pumasok yung taon, marami na ang nag-iisip, ano kayang pagbabagong gagawin ko sa buhay ko? Kaya ang iba po, gumagawa ng, New Year's resolution. Ay, sabi na, Kuya Bong, parang late na yata. Hindi po too late. So marami pong excited sa bawat isa na gumawa ng New Year's resolution. Maraming tao nag-iisip kung papaano sila magbabago. Hindi po masama ang gumawa ng New Year's resolution. Amen? Hindi po masama yon. Kasi ang ibig sabihin po ng New Year's resolution ay, sabi nga po, New Year's resolution is a promise to do something differently in a new year. Yung nangangako kang gagawa ka ng bago pagpasok ng bagong taon. Amen? Meron kang gustong gawing bago na magdadala sa'yo ng pagbabago. Ang daming bago, no? So, ibig sabihin po, meron kang gustong gawing bago na magdadala sa'yo sa pagbabago. Yan po yung New Year's resolution. Ano pa po? Ang sabi po rito, it is a promise that you make to yourself, start doing something good or stop doing something bad. Yung meron kang gustong gawing mabuti sa taong ito yung alam mong makakasama sa'yo, parang gusto mo nang ihinto. Yan. Ihinto yung bagay na makakasama sa iyo. So, hindi po masama ang magkaroon ng New Year's resolution. Basta sa ikabubuti po natin. Amen? Yung maaring meron kang nagawang maganda nung nakaraang taon at gusto mong baguhin yun, ngayon, yung hindi maganda pala na nagawa mo nung nakaraang taon at gusto mong gawin ngayong taong ito ng 2026. Kaya nga po, ang payo ko po ngayong taon, huwag niyo pong aalisin ang Diyos sa buhay natin. Kasi ang Diyos lang po talaga ang makapagbabago sa atin. Amen? Amen. Yung iba po, nawawala na po ng gana sa kanilang, sino po dito yung nawawala ng gana sa ginawa nilang New Year's resolution? Meron bang gumawa ng New Year's resolution? Wala. Parang ako lang. Wala pang gumawa kasi sabi niya siguro hindi ko naman nagagawa yun. Parang baliwala naman yun. Yung New Year's resolution ko naging New Year's revolution. Kasi, bakit? Kasi lalong nagulo yung buhay ko kasi yung nasimulan ko, hindi ko naman napagpatuloy. Di ba? Sabi nga dapat di lang tayo maging good starter, dapat maging good finisher din tayo. At kung isi-search po natin, sabi nga kay Mr. Google, kung ano po yung madalas itanong patungkol sa New Year's resolution, ang laging nakikita natin doon ay, can I change? Kaya ko pa bang magbago? Magagawa ko pa bang magbago? Di ba? Kayo, sa tingin ninyo, kaya nyo bang magbago? Amen.
sa tulong ng Panginoon. Sino po dito yung may gustong baguhin sa buhay niya ngayon? Taas ang kamay. Para makita ko kung sino. Hindi, okay. Sabi niya yung parang sinasabi mo, this year, hindi na ako masyadong o-order sa Shopee. Di ba? Sa TikTok na lang. Di ba? Tapos, meron din tayong sinasabi, this year, ito, marami tong gustong gawin. This year, half price na lang ako. Oh, half price na lang. Di ba? Wedding, half price na lang. Di ba? Meron pang this year. Ito, sana, ito rin yung maging New Year's resolution natin. Hindi na ako malilate every Sunday. Aray. Di ba? Anong oras po ba ang service? Yan. This year, mga 8:45, nasa church na ako. Kaya ba? Oo, kaya, di ba? Hindi na ako malilate this year. Amen. Merong yumuyo ko. Bakit kaya nakayuko sila? Di ba? This year, magse-serve na ako kay Lord ngayong darating na taon. Amen? Amen po ba? Yan. So sabi nga, magsiserve na ako kay Lord kahit anong mangyari, kahit umambon. Pupunta pa rin ako ng church. Di ba? Amen? Gusto nating magbago kasi gusto nating guminhawa. Amen? Kasi maaring marami sa atin dito na ang dami na nangyari sa iyo ngayong taon. Second month pa lang. Pero ang dami nang nangyari. Amen? Second month pa lang. Kasi gusto natin pagdating ng pagpasok ng bagong taon, alam ko maraming gustong gawin ng Diyos. Pero bakit ngayon, second month pa lang, ang dami nang nangyari sa atin. Sa mga finances po natin. Parang bumaksak talaga. Yung sayad na sayad, hindi lang bumaksak, sumayad pa. Di ba? Maraming beses ka nang bumaksak. Maraming beses ka nang nadapa. At ngayon, parang sinasabi mo, parang hindi ka na ready. Hindi ka pa ready na pasukin yung susunod na buwan. Amen? Yung darating na taon, itong taong 2026, parang ang bigat-bigat naman. Alam niyo po, pag yan ang nasa puso niyo, ang mensahe pong ito ay para sa inyo. Sabihin niyo sa katabi niyo, para sa iyo. Ayan. Sabihin mo rin doon sa nagsabi sa iyo, para sa iyo rin. Di ba? Hindi lang sa kanya. Amen. Buksan po natin yung Bible natin. Sa Philippians chapter 3, verse 13. Amen. Ang sabi po dito, no, dear brothers and sisters, I have not received it. Si Paul po ang nagsasalita dito. Sabi niya po dito, no, dear brothers and sisters, I have not received it, but I focus on one thing. Sabi niya, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sa ibang translation po, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Ang sinasabi po dito ni Pablo, paano natin maaabot yung hinaharap natin, yung future natin. Sabi niya, I'm focusing on one thing. Di ba sabi niya, nagpo-focus siya sa isang bagay. Ano po yun? Number 1, forgetting the past. Tapos meron pa siyang sinabi, number 2, looking forward to what lies ahead. Parang medyo magulo. Kasi sabi niya, I'm focusing on one thing. Di ba? Isang bagay daw po. Nagpo-focus siya sa isang bagay, pero parang dalawa po yung sinabi niya. Number 1, ano po yung una? Forgetting the past. Then ang pasunod po doon, ano po sabi niya? Ang pangalawa po, looking forward
what lies ahead. Di ba dalawa? Pat sabi ni Pablo, I'm focusing on one thing. Di ko lang alam kung nadala ko. Parang hindi. Ayan. Parang coins daw yan. Di ba itong coins na to, dalawahan yan. Isang head, tapos sabi nga nila, head and tail. Pero, isang coin lang. Nagets nyo? So yun sinasabi ni Pablo, I'm focusing on one thing, pero sabi nga, it is forgetting the past. At yung sunod po, after forgetting the past, I'm looking forward to what lies ahead. So parang magulo, di ba? Pero sabi po dito, ano sabi niya? I'm forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Pero paano siya naging one? Sabi nga po doon, after forgetting the past and looking forward to what lies ahead, let the past be the past. Di ba? Let the past be the past. At di mo na kayang baguhin yan. Kalimutan mo na. Sabi ni Pablo, kalimutan mo na yung nakaraan. Hindi mo na kayang baguhin yan. Di ba? Pero, may pwede kang gawin ngayon na makapagbabago sa future mo. Gusto niyo po ba yon? Di ba? Kasi minsan, parang laging pumapasok, bumabalik-balik sa atin yung nakaraan natin. At every time na bumabalik yung nakaraan natin, nanghihina tayo. Pero ang sabi ni Paul dito, sabi nga, ang pwede nating gawin ngayon ay parang kalimutan na natin yung nakaraan. Ibig sabihin, ang buhay ay hindi laging talo. Amen? Ang buhay hindi laging bagsak. Ang buhay hindi laging wala. Hindi palaging kulang. Kung meron na dapa, let the past be past. Amen? Anong sabi dito sa binasa natin? Look forward to what lies ahead. Ang bagong taon, sabi nga, hindi lang ito yung bagong buwan, di ba? Sabi nga po, hindi lang, ngayong February, ilang araw na lang, magpapalit na yan. Magiging March na. Siyempre. Sunod sa February, March. Di ba? Magpapalit na yan. Hindi lang po yan ang pagpapalit ng kalendaryo. Ito ay napakagandang hudyat sa Panginoon na binibigyan niya tayo ng muli ng bagong simula. Amen? Maaaring ngayong February, broken-hearted ka. Di ba? Maaaring ngayong February, wala man lang nagbigay ng flowers sa'yo. Malay mo, ngayong March, may magbigay ng flowers sa'yo. Di ba? Amen. So sabi nga, binibigyan niya tayo ng bagong simula at bagong pagkakataon. Sabi niya dito, forget and forward. Amen, dalawa lang po yan. Dalawang F lang po. Dalawang F lang po. Sabi nga ngayong darating na taon, ngayong darating na buwan, forget and forward. Sabihin niyo nga po. Amen. Meron pong isang author na nagsabi, ang sabi niya po, if you want to move on from a painful experience, it is like a monkey bar. Ano po ba yung monkey bar? Ayan. Nakakita na po ba kayo ng ganyan? Yan yung kakapit ka, gaganon. Hanggang sa makarating ka sa dulo. Ito po yung sinasabi ni Apostle Paul dito. If you want to move forward, to press on, you have to let go of the other hand. Nag-gets nyo ba ako? Yun ang problema sa atin. We don't want to let go of the past, but we want to move forward. Ang kailangan po natin, di ba ang monkey bar, pag humawa ka dito, kakapit ka sa kabila, paano ka makakarating sa dulo? Kailangan bitawan mo yung kamay mo na nasa likod. Amen? Pag binitawan mo yan, saka ka makaka-move forward. Nag-gets nyo ako? So, ibig sabihin, sinasabi na dito, if you want to move forward, hindi pwede na hindi mo bitawan yung isang kamay mo na nasa likod mo. Amen? Hindi yung pwede. Hindi pwedeng umabante ka ng hindi mo binibitawan yung nasa likuran mong kamay. Amen? Hindi ka makakaalis dyan kung wala kang bibitawan. Amen?
If you want to move forward, kailangan mong matutunan kung papaano ka mag-let go. Lagi natin sinasabi yun, lagi natin, i-let go mo na yan. Move on. Di ba? Mahirap man, pero makakatulong ito sa atin. Amen? Mahirap man, pero makakatulong ito sa atin. Ngayon po, ngayong taong 2026, ngayong buwan na to, may mga tao kang dapat, may mga tao ka dapat alisin, may mga bisyo ka dapat tanggalin for you to move forward. Gusto niyo po bang umabante? Gusto niyo po bang mag-move on? Amen? So kung ano yung sabi nga, bitawan niyo na yun. Bitawan niyo na yung pagkakahawak niyo. And then, isunod niyo po doon sa isang kamay. It's like crossing a monkey bar. Hindi pwedeng gusto mong umabante, pero patuloy ka pa rin nakakapit sa nakaraan. Di ba? Alam naman po natin kung sino yung nagsasalita dito sa Philippians. Kanina sabi ko po, ito po ay sinasabi si Apostle Paul po ang nagsasalita dito. Di ba? Alam po natin kung ano yung nakaraan ni Apostle Paul. Bago siya maging Paul, yung si Saul pa lang siya, ano siya? Siya po yung humahabol sa mga Kristiyano noon. Siya yung nagpe-persecute sa mga Kristiyano noon. And some of them, maaring pinapatay niya. Involved po siya sa pagpapapatay kay Stephen. Di ba? Si Paul, involved siya doon. So persecutor siya. Kinatatakutan siya ng mga Kristiyano. Nung naging Christian nga si Paul walang gustong kumuha sa kanya. Kasi natatakot sila. Di ba? Natatakot sila. Kung titingnan po natin, kung hindi po ile-let go ni Apostle Paul, yung nakaraan niya, sa tingin niyo po ba magagamit siya? Sa tingin niyo po ba makakapagsulat siya ng napakaraming book sa Bible? Hindi. Di ba? Pwede kasi yung gamitin ng kaaway para i-accuse siya, para i-condemn siya. Kung hindi mo bibitawan ang nakaraan mo, gagamitin ng kaaway yan para hindi ka makaabante. Amen? Ano po ang sabi ni Pablo? But I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Maring sinasabi ng kaaway kay Pablo, persecutor ka, mamamatay tao ka. Di ba? Pero yun yung past niya Maring ngayon sinasabihan ka ng enemy, naku, mahina ka, wala kang alam, paano ka gagamitin ng Diyos, marites ka. Di ba? Marites ka pa naman hanggang ngayon, pero ang minamarites mo na ang Panginoong Jesus. Di ba? Kasi gagamitin ng kaaway yan. Maring, pero parang yung past mo, gagamitin ng kaaway yan dati kang lasinggero ka pala dati. Anak ko po, adik ka pala. Hindi ka pwede gamitin. Pero alam mo, sa sarili mo, binago ka na ng Diyos. Amen? Ito yung sinasabi nga na, wag tayo, sasabihin mo, hindi ako lilingon sa nakaraan ko. Kasi nakafocus ako doon sa future ko. Di ba? Amen? Kapag sinabi mong forgetting the past, hindi ibig sabihin po nito, ine-erase na po natin yung mga memories na nangyari sa'yo. Hindi mo yun pwedeng maialis. Hindi mo pwedeng maialis yun. Ang nangyari ay kasaysayan na. Amen? Yung nangyari sa'yo nung past, hindi mo maaalis yan. Pero, ang sabi po dito, hindi mo nga siya pwedeng maialis. Ang nangyaring yun. Nangyari na po yun. Wala ka nang magagawa para baguhin yun. Amen. Kung gusto kang atakihin ng kaaway, kung gusto ng kaaway sirain ang relasyon mo sa asawa mo, sirain yung relasyon mo sa pamilya mo, sa magulang mo, sa anak mo, sa mga kapatiran, hindi didiscuss ng kaaway sa iyo yung future. Hindi niya ididiscuss yung tomorrow. Ang i-discuss sa iyo ay yung yesterday.
Yung nakaraan mo, yun ang nakaraan mo, yun ang itutuktok ng kaaway sa ulo mo. Napapansin niyo po ba yun? Every time na gustong-gusto mo na mag-serve sa Lord, biglang may maiisip ka, biglang manghihina ka. Amen? Sabi po, hindi mabubura ang nangyayari sa iyo, pero pwede siyang wag nang pakialaman. Nagets nyo? Hindi yan mabubura, pero pwede mo namang kalimutan na yan and you move forward. Forgetting the past, hindi to ine-erase ang memories mo, kundi hindi mo lang hinahayaan na i-dominate o controlling ka ng mga nangyari sa iyo kahapon. Kasi pwedeng maging hinder yan para di mo na gawin yung pinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Meron pong verse sa Isaiah 43 verse 18 to 19. Actually, isa to sa pinakapaborito kong verse kasi every time na nagbabasa ako, every time na nababasa ko to, laging merong bagong revelation na binibigay ang Diyos sa akin. Ang sabi nga po dito, forget the former things, do not dwell on the past. Bakit kaya? Kasi yung best days mo, wala yan kahapon. Wala yan sa kahapon mo. Amen. Yung nangyari kahapon ay pwede pang lagpasan ng Panginoon. So sabi niya, forget the former things. Kalimutan mo na yon. Do not dwell do sa past mo kasi merong magandang gagawin ng Diyos sa iyo ngayon eh. Amen? Yung nangyari sa iyo kahapon, pwede pang lagpasan ng Diyos yan ng mas maganda. Amen? Do not dwell on the past. Para, alam niyo po ba yung pag nagdo-dwell ka sa past, para tong kumunoy. Alam niyo yung kumunoy? Tama ba? Kumunoy nga ba tawag doon? Yung anong tawag doon? Yung pag naapakan mo, lulubog ka? Ha? Tama, kumunoy daw talaga yon. Di ba, marami yan sa gubat na hindi mo alam kasi parang mga natatakpan ng mga dahon. Pero pag tumapa ka doon, unti-unti kang lulubog. Wala kang pag-asa na umahon doon kasi kada galaw mo, lalo kang lumulubog. Pero na lang kung merong tutulong sa iyo, magbibigay ng stick sa iyo para iahon ka doon. Yun po yung dwelling in the past. Parang kumunoy po yan. Na may i-stuck ka na lang dyan. Amen? May i-stuck ka dyan. Ang sabi nga po dito, merong gustong gawin ang Diyos sa atin. Sabi nga, kung bakit niya may ginagawa, do not dwell on the past. Sabi to, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. May ginagawang bago si Lord sa inyo sa umagang ito. Amen? Huwag kayong mag-dwell sa past. May i-stuck kayo dyan. Pero tingnan nyo, sabi ng Diyos, I am doing a new thing. Kung bakit niya pinabibitawan sa iyo yung luma, kasi meron siyang gustong gawing bago sa iyo ngayon. Ibigay mo sa Lord yung luma mong karanasan, ibibigay sa iyo ng Diyos yung bagong bagay na gusto niyang maranasan mo. Amen? See, I am doing a new thing. Sino po dito gusto ng new things from the Lord? Ngayon. Amen. Ang sabi po dito, now it springs up. Do you not perceive it? Sa madaling salita po, meron ng ginagawa si Lord ngayon sa inyo. Amen? Hindi mo ba napapansin? Meron na siyang ginagawa eh. Bakit yung fire sa heart mo sobra ngayon? I want to serve God. Hindi pwede, kahit tambak yung labahin ko ngayon, aatin ako kasi I want to worship God. Iba na yung feeling mo. Amen? Merong ginagawa si Lord sa iyo. Bago pa man pumasok yung taong 2026,
Sabi nga yung paghakbang mo, sabi nga sa gagawin mong paghakbang, kinuha na ni Lord yung unang hakbang. Pagpasok pa lang ng January 1, sana mag-gets nyo, pagpasok pa lang ng January 1, si Lord na yung umakbang nung unang hakbang nyo. Ang gagawin nyo na lang, susunod na lang kayo sa Lord. Amen? Amen? Sabi nga nung merong ginagawang bago si Lord at ang gusto niya, kasama ka dito. Hallelujah. Ang tanong na lang po sa iyo ngayon, napapansin mo ba? Nakikita mo ba yung bagong ginagawa ng Diyos sa iyo ngayon? Napapansin mo ba na merong ginagawa ang Diyos sa iyo? Dati, mainitin ang ulo mo eh. Pero bakit ngayon, kalmang-kalma ka lang? Di ba? Dati, tamad na tamad kang umatin. Ano ka nga eh, sala sa init, sala sa lamig. Pag umambon ng konti, hindi ako aatin. Umaraw ng matindi, hindi ako aatin. Ang init eh. Di ba? Pero ngayon, kahit bumabagyo, umaatin ka. Amen? Napapansin mo ba yon? Yung changes? Yung change sa heart mo? Amen? Merong bago eh. May bagong ginagawa ang Diyos sa'yo. I am making a way in the wilderness. I am making a way in the wilderness and stream in the wilderness. Sino po dito naniniwala that nothing is too hard for God? Amen. Ang dami ko pong nakikita sa kalsada, sa mga sasakyan nila nakadikit with God, all things are possible. Amen. Kaya pati ako napabili po noon, nagkabit na rin po ako noon. With God, all things are possible kasi nothing is too hard for God. Yung disyerto mong buhay ngayong taon, nung nakaraang taon, disyerto talaga. Ngayong taong pong ito, sabi nga po rito, ngayong taong ito, nais ng Diyos magpadala ng ulan. It's coming down, 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 down. Amen? Gusto ng Diyos yun. Yung disyerto mong buhay ngayon, sabi nga, He will make a way and streams. Ilog. Doon sa disyerto mong buhay. Yung mga problema mo ngayong taon na yung problema mo ngayon na hindi mo masolusyonan, ngayon po, gagawa ang Diyos ng paraan at daan para masolusyonan yan. Amen? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Masusolusyonan yan yung mga bagay na di mo kaya. Siya ang gagawa para sa'yo. Nothing is too hard for the Lord. I want to ask you ngayon, gusto ko pong tanungin, ano po ang natutunan po natin sa journey po natin? Lahat po tayo nasa journey. Amen? Ng Christian life natin. Meron na po ba tayong natutunan? Yung pagkakadapa mo, sobrang dapa talaga. May natutunan ka ba doon? Amen? Alam niyo po, ang pinakamagandang ginagawa po natin ngayon, every year po, dapat po meron tayong self-examination at self-evaluation. Yung parang merong mga daladalahin tayong dinadala. Pero ngayong taon na to, sabi nga, is for us to have a fresh start. Hindi ko alam kung ano yung naging journey mo ngayong taon. Yung iba sabi, smooth lang. Pero yung iba, yung journey niya bilang Kristiyano, sabi nga, sobrang hirap, bako-bako. Talagang napakahirap. Di ba? Parang lahat po tayo may journey. Sa journey po natin yon, sa naranasan po natin yon, marami po sa atin talagang naapektuhan. At marami sa atin, mas interesado pa po tayo sa mga material na bagay, pero nawawalan tayo ng oras para umupo at tignan yung kalagayan ng puso natin. Sabi nga po, what is the state of your heart today? Amen? Ano na po yung state, what is the state
of your heart sa oras nito? Ano na po yung kalagayan ng puso mo ngayon? Amen? Sa mga natutunan mo, sa mga naranasan mo, kumusta ka na ngayon? Tanungin mo nga yung katabi mo ulit, kumusta ka na? Nginitian ka lang yan, no? So, ibig sabihin yan, okay lang yan. Nginitian ka eh. Sino dito ang naniniwala na wala nang mas nakakakilala sa iyo kundi yung sarili mo mismo? Di ba? Alam mo kung ano yung mga bagay na nagnanakaw ng iyong kapayapaan. Di ba? Alam mo yung mga bagay na nag-aalis ng peace mo, nag-aalis ng joy mo. Di ba? Alam mo yun eh. Sabi nga, alam mo yung mga bagay na makakatulong sa iyo at yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo. At nais ng Panginoon ngayong taon na ito, yung mga bagay na sa tingin mong hindi makakatulong sa iyo sa journey mo this year, bitawan mo na. Kaya? Bitawan mo na daw po yun. Kaya nyo bang bitawan? At yung mga bagay at katuruan na nakuha mo at nagpapamature sa iyo, nag-press on sa iyo, sabi nga po, yun ang bitbitin mo ngayon sa paglakad mo, sa journey mo sa Panginoon. Yung sincere natin pag-evaluate, ito po yung magbabalik sa atin sa tama nating posisyon sa Diyos. Kaya po, ang tanong ulit, what is the state of your heart right now? Amen. Self-evaluation, evaluate lang po natin. Number 2 po, looking forward to what lies ahead. Ang pag-abante po ngayong taon ay intentional na. Sabi nga, intentional na with determination. Yung gusto mong umabante, sino dito gustong umabante? Mag-move forward. Di ba lahat tayo gusto nating umabante? Sabi nga, intentional na po to with determination, merong effort, merong focus. This year, kailangan determinado tayo na mag-move forward. This year, kailangan mag-e-effort na tayo. Di ba? Gusto natin magbago. Kaya mag-e-effort po tayo. Kailangan sincere tayo. Amen? Intentional, sasadyain mo talaga. Yung pag-move forward mo, ito yung ilalaban mo yung purpose ng buhay mo. Alam niyo po ba kung anong purpose nyo? Amen? Di ba? Sabi nga dito, ilalaban mo yung purpose ng buhay mo. Ilalaban mo na ngayon. Ilalaban mo na talaga yung spiritual maturity mo. Gusto natin mag-mature, di ba? Amen? Kaya huwag na tayong tatamarin na umatin ng mga ng class natin. Amen? Yung ilalaban mo talaga, yung calling mo. Sino dito? Alam niya yung calling niya sa Panginoon. Pero tinatakbuhan pa rin natin. Pero this time, sabi nga po, ilalaban na natin yung calling na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. Nilalaban mo nga yung karir mo eh. Di ba? Pero yung purpose mo, di mo nilalaban. So, ilalaban na natin yan. Amen? Laban akong laban. Yung ilalaban natin na this year, mangyayari sa atin yung kalooban ng Panginoon. This year, yung relationship natin kay Lord, mas lalong magiging intimate. Amen? Lalalim. Kanina, pinag-usapan natin, sinare sa atin ng worship leader about love. How wide, how long, and how deep. Amen. Ngayon po, palalalimin natin yung intimacy natin sa Panginoon. Amen. Mas i-cultivate natin yung secret place natin. Meron po ba kayong secret place? Amen. Sabi nga po doon sa secret place, mas lalo nating makikilala ang Diyos. Mas lalo pa tayong mananabik na mas makilala pa ang Panginoon. Amen. Ilalaban na po natin yun. Ang journey natin bilang Kristiyano ay hindi madali. Amen. Sino nagsabi dito na yung journey niya sa Panginoon ay very smooth? Na ang dali-dali lang. Meron ba? Sabi nga, ang journey natin sa Panginoon ay, sabi nga, hindi madali, pero it's worth it. Amen?
Amen po ba? Yung takbuhin nyo sa Panginoon, alam ko, iba-iba yung naranasan na ninyo. Hindi po madali yung takbuhin na ibinigay sa inyo ng Diyos. Yung takbuhin natin sa Panginoon. Alam nyo po, naalala ko nga po, nung pumunta kami ng Quezon, kasi naghahanap kami ng mga kahoy-kahoy para sa mga upuan. Meron kaming isang lugar na pupuntahan para makausap yung magbibigay ng kahoy sa amin. Tapos, 4 po kami, hindi na po pwede dumaan yung 4 wheels. Ang kailangan lang po, yung mga motor-motor lang. Sabi ko, ay madali yan. Sabi ko, nagmumotor ako eh. Pero nakaangkas ako. So kaming 4, ang gusto pa nung driver, may angkas pa sa likod. Sabi ko, hindi na po, kanya-kanya na lang kami. So sumakay kami at tumakbo po yung motor. Kala ko po madali. Pero yung dinaanan namin simula't simula, yung parang gusto kaming ihagis doon sa motor. Tas ang bilis pa niya. Talaga super, kung yung rough road, super rough road. Yung halos hindi ka na, sabi nga niya, tinuruan pa ako, o pag sumakay ka, dito yung kamay mo, at yung isang kamay mo sa balikat ko. Hindi pwede, kailangan kong kumapit sa kanya. Kasi pag yun ang ginawa ko, malalaglag ako. Yung super rough talaga, tumatalon-talon yung motor. Ewan ko pa kung gaano kagaling yung nagdadrive na yun. Tapos lumiliko pang gano'n. Tapos lubak-lubak pa talaga. Kulang-kulang 1 oras yung gano'n. Sabi ko nga, Lord, ayoko mamatay sa kalsada. Di ba? Dire-diretso. Pero nakarating naman kami. Pagdating namin doon sa lugar, nakausap namin yung mga tao na dapat namin kausapin. Pero ngayon, ang nasa isip ko, yung pabalik na naman. same Di ba? Super rough road. Maaring iba sa inyo, ganun yung nararanasan ninyo. Amen? Pero sabi nga po, kahit ganun ang nararanasan nyo, makakarating pa rin kayo doon sa patutunguhan ninyo. Sa takbuhin natin. Amen? Kahit hindi madali, pero it's worth it. Di man madali itong takbuhin natin, pero naniniwala tayo yung laban natin is worth it. Amen? Kasi lahat ng ito, yung pinagdadaanan nyo ngayon, ay hindi sayang. Amen? Sabihin nyo sa katabi nyo, hindi sayang. Amen. Sino po dito naniniwala na mas higit na dakila ang plano ng Diyos sa iyo kesa sa pinagdadaanan mo ngayon? Amen. Na kahit ano pa man yan, higit na dakila ang plano ng Diyos sa iyo. Amen? At kung alam mo, napakadakila at napakaganda ng plano ng Diyos sa iyo, kung talagang naniniwala ka na hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, di ba dapat ilalaban mo to? Amen? Merong isang bata, ngayon lang naalala ko, pero parang na-share ko na rin to. Ang sabi ng bata, Tay, gaano ba kalaki ang Diyos? Siguro, sabi niya, Tay, gaano ba kalaki ang Diyos? Sige anak, halika. Nilabas niya yung anak at saktong may dumaang eroplano. At ang sabi ng tatay niya, anak, nakita mo ba yung eroplano? Opo, ganyan ang Diyos. Sabi ng anak, ay, ang liit lang pala ng Diyos. Nakita niya dun eh. Ginanon niya, oh. Ang liit lang pala ng Diyos, ganun lang pala. Tay, ang liit lang pala ng Diyos. Hindi, halika. Dinala niya yung anak niya sa airport. Pagdating niya sa airport, pumunta sila doon sa loob, pinakita ng tatay niya yung nakaparadang eroplano doon. Anak, ganyan kalaki ang Diyos mo. Alam mo, nakita ng anak yung napakalaking eroplano na kayang magsakay ng 1,000 tao. Di ba? Alam niyo bakit? Ba't ko na-share? Naalala kong bigla. Kasi minsan, alam niyo po, kung malayo tayo sa Panginoon, kung malayo tayo sa Panginoon, ang tingin mo nga sa Panginoon, maliit lang. Pero habang lumalapit ka sa Diyos, habang nakikita mo yung purpose mo, habang nakikita mo yung kadakilaan ng Diyos, habang lumalapit ka sa Diyos, nakikita mo kung gaano kalaki ang Diyos. Amen? Na kaya tayong isakay. Kaya tayong yakapin ng Diyos. Amen?
Amen? Na kahit minsan, sabi nga, alam natin, yung plano ng Diyos, napakadakila. Na kahit minsan pagod ka na kahit minsan nahihirapan ka na, pero dahil naniniwala ka na napakaganda ng gustong gawin ng Diyos sa'yo, ilalaban mo to. Napakaganda ng plano ng Diyos sa'yo. Anong sabi sa Jeremiah 29:11? Memorize natin yun, di ba? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a bright future. Hallelujah. Di ba? Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Pero paano mo yun makikita kung hihinto ka na ngayon? Amen? Paano mo makikita yung magandang plano ng Diyos sa iyo kung ngayon pa lang hihinto ka na? Naniniwala ka ba? Naniniwala ba kayo? Sino naniniwala dito sa Jeremiah 29:11? Amen? For we know the plans. Yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung mga nangyayari sa atin, that's part of the plan ng Lord. At sabi ng Lord, plan to prosper us. Plan to sabi nga, not to harm us. To give you future, bright future. Mari sinasabi mo, ano bang future ng anak ko? Parang wala naman, parang ano itong anak ko kung saan-saan na lang nagpupunta. Pero hindi. Ang plano ng Diyos dyan sa anak mo is a bright future. Amen? Pero, hindi mo makikita yon kung hihinto ka ngayon. Gusto mo makita yung future? Gusto mo makita what lies ahead of you? Amen? Huwag kang huminto. Hallelujah. Hallelujah. So let's start the race with endurance. Look ahead. Si Apostle po, dinescribe niyang isang Kristiyano sa isang mananakbo. Alam naman po natin yan. Runner po tayong lahat. At yung ginagawa po natin, ang takbuhin po natin, hindi po yan sprint. Marathon po. Mahabang takbuhin. Ang sprint po kasi isang takbuhan ng mabilis eh. Pero ang marathon po, mahabang takbuhin, malayong takbuhin. At sa lahat ng mananakbo, wala po tayong makikita na nakatingin sa likuran. Di ba? Ang lahat ng mananakbo, ang tinitignan nila, ano? Yung finish line. Kasi alam nila yun ang kailangan nilang gawin. Yun ang dinescribe dito ni Paul. At sa lahat ng mananakbo, sabi nga, ang ninanais nila yung matapos nila yung kanilang takbuhin. Meron tayong napapanood noon, nadadapa, di ba? Tumatakbo pa rin iika-ika. Kasi gusto nilang matapos. Kasi yun yung goal nila. Matapos yung takbuhin nila. Panalangin ko sa Panginoon ngayon na ang bawat isa sa atin, matapos natin yung takbuhin natin. Amen? Matapos natin yung takbuhin natin. At sabi nga po, ilalaban mo yung purpose mo. Ilaban mo yung future na inihanda ng Diyos sa iyo. Looking forward, what lies ahead. Pinalalakas ka ng Panginoon ngayon. Kung bakit ka ngayon nandiyan dyan sa upuan mo. Kung bakit ka nakikinig ngayon kasi gusto ng Diyos palakasin ka. Amen? Ipangako natin sa Lord na isa lang ang isasagot mo sa lahat ng pagdadaanan mo ngayon at yung sagot na yon magpapatuloy kahit pa. Amen. Isang sagot lang ang ibaon natin ngayon paglabas natin dito sa lugar na to. Na sa lahat ng maiengkwentro nating problema, bagyo, isa lang ang magiging sagot mo. Sabi nga, magpapatuloy ako. Masusugatan ka. Madadapa ka. Yes. Masasaktan ka. Pero magpapatuloy
sa biyaya ng Panginoon. Amen. Sa biyaya ng Panginoon, magtatagumpay tayo. Sa panahon ng pagpapala at pagpapalo, piliin pa rin nating umabante. Maraming bato. Doon sa dinaanan namin, nung nakamotor kami, ang daming bato. May malalaking bato. Ewan ko paano naiiwasan ng motor. Pero nung iniiwasan niya, may bato pa rin kaming dinadaanan. Di ba? May bato pa rin kaming dinadaanan. Pero sabi nga, hindi huminto yung nagmomotor eh. Kasi may goal siya. Binayaran namin siya para makarating kami doon sa lugar. Nasa amin na yun kung kakapit kami. Kasi pag hindi kami kumapit sa kanya, malalaglag kami. Nasa atin na yon kung kakapit tayo sa Panginoon sa journey nating ito. Ang dami. Ang daming bato. Ang daming mga baku-bakung daan. Pero huwag kayong mag-alala, meron din kaming dinaanan na konting smooth na daanan. Sabi nga po, sa panahon ng ito, piliin pa rin natin umabante. Kung paano mong nilalaban ang kabuhayan mo, paano mo nilalaban ang pamilya mo, sana ganun din sa relasyon mo sa Panginoon. This year, ngayong taong ito, 2026, hindi ka na magbabase sa kung ano yung nararamdaman mo. Di bali nang matalo ang pakiramdam, pero panalo ka naman sa buhay na kasama ang Diyos. Amen. This year, hindi na yung ating nararamdaman, kundi kundi yung ating nalalaman na pangahawakan natin sa Panginoon. Na alam natin, Lord, hindi ka ba tapos sa akin? Amen? Ako sinasabi ko, the Lord, hindi pa tapos ang Lord sa akin. Meron pa rin siyang tinatanggal. Meron pa rin siyang ginagawa. Meron pa rin siyang binabago sa akin. Amen? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Gagawa pa ng dakila at himala ang Diyos sa buhay mo. Abangan mo yun. Abangan mo. Mangyayari yun, church. Mangyayari. God is always at work. Kahit hindi natin nakikita, kahit hindi mo napapansin, pero may ginagawa siya sa buhay mo ngayon. Meron siyang ginagawa. I know in your heart, alam niyo yun, na merong ginagawa ang Diyos sa inyo ngayon. Kahit hindi mo napapansin, pero may ginagawa siya. So, two things po, church. Forget and move forward. Amen? Forget the past. Kalimutan mo na yun. Yung nangyaring yun, and let go. Sabi nga, let go of the past. Embrace the new thing. God is doing a new thing, and trust in His provision and guidance. Amen? Merong ginagawa ang Diyos. Merong ginagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Church, two things. Forget and move forward. Amen? Amen? Ang Diyos, humakbang na ang Diyos ng unang hakbang. Ang gagawin mo na lang, susundan mo na lang ang Diyos. Huwag kang mag-alala. Kasama mo ang Diyos sa pag-move forward natin. Amen? Amen ba, church? Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Come on. Come on, church. Sabi doon, forget the past and move forward.
what lies ahead. Tingnan nyo yung ginagawa ng Diyos. May maganda siyang plano sa iyo. Ayan yung daanan, no? Every distraction, Ang gagawin mo na lang, my attention move forward. Move is forward. set on you. Amen, Lord God. Thank you, My Jesus. devotion, Thank you, Jesus. Jesus, my portion, my affection is set on you. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection is set on you. Minsan pa, I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion, my affection is set on you. We are made to worship. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your name. Come on, church. Move forward. I will bless the Lord at Let's bless the all Lord. times. I will bless worship you, the Jesus, O Lord Lord God. at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Amen. Thank you, Jesus. Hey, I will shout, I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Two things po. Forget and move forward. Amen. Maraming nilalagay ang kaaway sa inyo. Alam nyo, ang ibibigay sa inyo ng kaaway, hindi yung future eh. Kasi alam niya maganda yung future na gustong bigay sa atin ng Diyos. At ang ilalagay niya sa atin, yung nakaraan natin, yung nakaraan mong buhay. Pero hindi na yan ang tinitingnan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos sa atin, forget that. Forget the former things. Kalimutan mo na because you have to move forward. May maganda ng ginagawa ang Diyos sa iyo ngayon. Pinatatakbo ka, pinatatayo ka ng Diyos. Kalimutan mo na yon, nakaraan mo. This time, merong ginagawa ang Diyos. May binibigay sa inyong bago. May nilalagay ang Diyos sa kamay nyo ngayon na bago. Inaalis niya yung mga dapat alisin sa iyo sa mga oras na ito. And I want you to move forward. Move forward. Father God, we thank you for this day. Kayo po ang nagbigay sa amin, Lord, tulad ng sinabi mo, ang sabi mo, na kaya mo kami dinala dito because you have something for us. Meron ka nilalagay sa puso namin. And right now, ito yung nilalagay mo sa heart namin for us to move on. Lord, hindi mo na tinitingnan yung karaan namin, but bagkos ang tinitingnan mo sa amin ngayon, yung puso namin, kung paano kami maglilingkod, kung paano kami mag-move on right now. Lord, salamat for giving us strength. Thank you, Lord, for
sa patuloy mong pagsama sa amin, sa mga pagsubok na dumaan sa amin. Salamat dahil alam namin kasama ka namin. Kaya kami nakakatayo, kaya kami nandito ngayon, kaya kami nakakalakad, kaya kami nakakatakbo sa journey na ito dahil alam namin kasama ka namin, O Diyos. Ikaw ang kasama namin at ni minsan, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan. And we thank you for that, O Lord God. And I just pray, Father, na patuloy kang mangusap sa amin. As we dig deeper, Lord God, hayaan mo na mas makilala ka pa namin sa mas malalim at personal na paraan. And let the aroma, O God, ay maamoy mo, maibigay namin sa inyo, O Diyos. Lord, this is all what we want, Lord God, for you to be with us. For you, Lord God, ay maitaas namin, Panginoon. Lord, continue to speak unto us, even sa paglabas namin dito, yung narinig namin, Panginoon, ay magkaroon pa ng revelation sa puso ng bawat isa na nandito. And even sa mga devotion namin, Panginoon, ay mangungusap ka pa sa amin. Lord, tulad na sinabi mo, ilalaban namin yung purpose mo, ilalaban namin yung pagkatawag mo sa amin because we know kasama ka namin sa tawag na ito. Oh, we thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito na nandito ngayon. Itaas po natin yung kamay natin sa oras na ito. And the Lord just want to bless you right now. Father God, sa lahat na nakataas ang kamay ngayon, Panginoon, I just pray and I release your blessing. I release your power. I release your strength. I release, Lord God, your healing sa mga nangangailangan ng healing sa oras na ito, sa mga nangangailangan ng provision sa oras na ito. Lord, nakataas ang kamay nila. Lord, sa nangangailangan ng kalakasan sa oras na ito, Lord God, sa nangangailangan ng wisdom and knowledge, Lord God, sa mga nandito ngayon, Panginoon, I just pray, Father God, give it unto them. Release it, O Lord God. I release it right now in Jesus' name. In Jesus' name. Lord, yung may mga nagtatanong, Panginoon, sa isip nila, Lord, I know, Lord God, ikaw magbibigay ng solusyon, ng sagot sa kanila, Panginoon, sa oras na ito. And Lord, yung mga hindi pa nagdi-decide, undecided sila to follow you, Lord, right now, sa pagtaas nila ng kamay, Lord, ikaw ang nagsasabi, ikaw ang naglalagay sa heart nila that they will be decided to follow you. To follow you. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Lord, thank you, Father God. At sa paglabas ng bawat isa na nandito ngayon, I just pray, Father God, your power, your blessing, your favor be upon them right now in Jesus' mighty name. Thank you, Father God. I release it sa mga anak mo na nandito ngayon. Oh, we thank you. We thank you, Jesus. Thank you, Father God. And all the glory, all the thanksgiving, and all the power belongs to you, Father God. Ang lahat na nandito ngayon, sinigaw na, Amen. And Amen. Amen. And Amen. Para po sa ating mga first-timers, yan, iniimbitahan po namin kayo. Sama po tayo sa ating magandang usher na nakakulay pula. Ayan, and if there's no announcements na po, sige po, ingat po tayong lahat and let's all be a blessing and be blessed po. Amen!